Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang ginagawa ko naman po ngayon ay nagbabaklas po ako ng combination switch po ng isang Isuzu 6-wheeler. So ito po, nabaklas ko na siya. So may complaint po kasi dito, yung complaint po rito ay yung signal light na left side. Kapag nag-ignition on po tayo ay automatic po nakasignal na po dito sa dashboard. Pati po sa labas ng sasakyan ay nag-indicate na po yung signal light left side. So dinadiagnose ko rin po kung ano yung naging dahilan. So binaklas ko po yung itong pinaka combination switch po kung saan yung signal light ay dito po nanggaling, yung pinaka main circuit. At ito po yung nakita ko dito. Ito po siya. So na-discover ko po yung naging problema ay nagpapandikit na po yung mga wiring dito sa combination switch. Ayan po siya. So ang nangyari po ay nag-centralize na po yung pinaka main power supply po na galing po ng flasher relay. Pagdating po ng flasher relay, yung output po ng flasher relay ay nagbi-blink na po yung supply na yun. Pupunta po dito sa combination switch na to. So itong combination switch po na to ay dapat naka-neutral position lang po to. Yan. So kapag naka-neutral position ay hindi po dapat iilaw either left and right po na signal light. So ang nangyari po, automatic po nakailaw na siya. Meaning po itong pinaka output po ng flasher relay na kung saan po yung supply na yun ay nagbe-blink na. So pag dumikit po rito sa left side po ng signal circuit or wiring po ay automatic din po siya magbe-blink kahit hindi po natin gamitan ng left and right handle po or switch na to. Ito. So automatic na po siya iilaw dahil nga po dito sa nakikita nating nagdidikit na wire na to. Ayan po. So isa po dito ay pinaka main. Yan. At ang isa naman ay left at ang isa naman ay right. So kung halimbawa po ito yung pinaka main, ito yung pinaka supply po na galing po ng flasher relay na nagbi-blink po na supply. So kapag dumikit po dito, either dito po sa left and right na mga wire na to, automatic po siya magla-light na po sa dashboard or sa labas po ng sasakyan. So ganun po ang nangyari dito. Ayan po siya. So ang gagawin ko po dito ay i-general cleaning ko po to. Sabay paghiwalayin ko po yung nagdikit po ng mga wire na to. Yan. Kaya ganun po yung nangyari. Tsaka kung napapansin po natin ay masyado na pong marumi. Sa sobrang tagal na po siya. Ayan o. Pati yung mga terminals po dito. Ayan o.
kailangan po siyang malinis ng contact cleaner. Dahil kapag hindi po nalinis yan, ang mangyayari po ay kakapusin po yung supply ng circuito na to. So lalabas po, iinit po yung wire. So kaya ganyan po ang nangyayari. So dahil po sa hindi po makapasok yung kuryente dito sa mga wire na to, so dito pa lang po sa terminal ay nagli-leakage na po yung pinaka power po ng na dapat pupunta po sa mga ilaw. So pag oras na kinapos po, iinit na po yung wire. So ganyan po magiging resulta. Pag uminit na po, automatic po yung mga insulation po na yan ay unti-unti pong susunugin yan. So yan po yung naging problema. So nung uminit po ng uminit, magpapandikit na po yung bawat isa na yan. So kung napapansin po natin ay may iba't ibang color coding po itong wire dito. Mayroon pong red, mayroong green, at kung napapansin po natin mayroong blue, at mayroon pa pong iba. Yung green po na to, ito po yung mga signal light, yung may mga stripe na dilaw. Yan, ito po siya. Basta green po, para po yan sa mga signal light. At yung red naman po para sa headlight po yan, high and low, and passing light. So kasama na po dyan. At kung napapansin po natin na mayroon din pong blue rito na may mga stripe. So yan naman po para sa wiper. Yan. So lahat po yan ay lilinisin ko po to. I-sprayan ko po siya ng contact cleaner pagkatapos hanginan ko po. At pati na rin po itong mga terminal po na yan, terminal pin na yan, sakit sa loob. Diyan po nag-uumpisa yung pag-init po ng wire dahil po dito sa mga metal na yan ay hindi po makapasok yung kuryente. So pag hindi po nakapasok, doon po mag-umpisa iinit po yung wire dahil once na ginamit po natin yung mga lightings at kinapos po siya ng kuryente, so diyan po magiging magkakaroon po ng problema. Yung mga wire ay iinit po siya hanggang sa susunugin po yung insulation. So yan po, napakarumi po dahil na rin po to sa kalumaan, kaya nagkakaganyan. So yung mga nagdaang video naman po ay ignition switch naman po yung nilinis ko. Ayan po. Ayan. So okay na po siya. At ngayon naman po ay itong combination switch naman. So normal po sa mga sasakyan na lumang-luma na po ay kailangan talaga po siyang recondition yung mga accessories niya. Dahil gastado na po, masyado ng marumi. So diyan po nag-umpisa iinit po, nangiinit para magkakaroon po ng lost contact po yung mga contacts po ng mga terminals. At marami pa po akong gagawin dito na iba. Ayan. So ito po yung naging dahilan ng signal light na lagi pong nakailaw kahit na hindi po natin ginagamit yung switch po na to, left and right switch ng signal light. So nakita na po natin at ayusin ko na lang po to, pag-iwa-hiwalayin ko sila. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless you po.